Viral ang isang ambulansya ginamit umanong pampasyal ng mga opisyal ng isang barangay sa Bulacan. Pero pagpalag ng kagawad na sakay nito, may ihahatid lang silang pasyenteng may anxiety attack. Nakatutok si Jonathan Andal. Ambulance, Barangay Baritan, San Miguel, Bulacan. Viral ang videong ito ng ambulansya na may tatak ng Barangay Baritan, San Miguel, Bulacan. Ayon sa uploader, kuha ang video sa St. Andrew Kim Tae-gon Shrine sa Bocaue noong June 19. Anya, akala raw niya may emergency roon. Pero nang bumaba ang mga sakay ng ambulansya, nagpa-picture lang sila. Nakita ko kasi ang sakay ng ambulansya is group of people. And then bumaba na sila, dun ko napatunayan na hindi ito isang emergency. At isa lang siyang leisure. At alam ko mamamasyal lang sila. Kung alam mo mga FX na pampasahero sa van, ganun. Ganun yung setup. Nakausap ko sa telepono ang isa sa sakay ng ambulansya, isang kagawad ng Barangay Baritan. Hindi raw sila namamasyal. Dumaan lang daw sila sa simbahan na malapit sa pagdadalhan ng kasama nilang pasyente. Hindi po yun pasala na ginawa po namin. Kumbaga, kinuha na rin po talaga namin yung pagkakataon kasi nandun na po kami. Yung pagkakataon, magpa-picture po talaga. Meron anyang anxiety attack ang pasyente. Nadadali nila sa bahay ng kamag-anak nito para manghingi umano ng tulong pinansyal pampacheck up. 7 raw silang magkakasama noon at pawang miyembro ng iisang simbahan at pinag-prayer healing nila ang kasamang pasyente. Paglilinaw pa niya sila ang nagpagasolina sa ambulansya. Aminado rin daw siyang nagkamali sila. Aminado naman po kami doon, hindi po gano'n ka-emergency po yun. Pag sinabing ambulance, talagang patient. Kaya nga lang po, sabi ko, hindi po ba maituturing sa klase po natin ngayon ang mga may anxiety attack na talagang, katulad nga niyan, sa totoo lang, sir, bumabagabag sa kanyang isipan yung naging issue na yun. Aminado ang kapitan ng Barangay Baritan na mali ang nangyari. Hiniram daw sa kanyang ambulansya nang nakausap naming kagawad na siya ring leader ng simbahan sa kanilang barangay. Basta pinahiram ko lang po yung ambulansya sa kanila. Kung ang sabi nila, punta po sila ng simbahan, may dala po silang sakit, hindi po ng tulong. Hindi na po mangyayari siguro yung ganong sistema. Pondo ng barangay at ng munisipyo ang pinambili ng ambulansya nang hingi na umano sila ng pasensya sa kanilang mayor. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, maituturing itong malversation of public property at dapat ihabla sa sangguniang bayan ng kanilang munisipyo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagkabarilan sa bahagi ng Bocaue Toll Plaza sa North Luzon Expressway kaninang hapon. Base po sa inisyal na impormasyon, engkwentro yan sa pagitan ng mga tauhan ng Bulacan Police at isang umunoy robbery hold-up group. Dahil sa insidente, bumigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng NLEX na pinangyarihan ng insidente. Bumabot pa sa halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakyan kanina hanggang humupa sa tinatayang 300 metro na lang. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Mga kapuso, tumangging humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Tacloban School shooting ang developer ng violenting online game na Gorebox. Ano nga bang makikita sa larong ito na sinasabing kinahimalingan ng isa sa binatilyong shooter? Nakatutok si Bea Pinlac. Sa unang tingin, mukhang pambatang computer game na mala Minecraft at Roblox. Pero welcome to Gorebox, where brutality knows no bounds. ito ang Gorebox na likha ng German game developer na F2 Games at libreng nada-download para sa PC at Android devices. Dahil violent ang nilalaman, hindi na namin ipapakita ang ilang bahagi ng trailer. Pero kasama rito ang barilan, rambulan at mga madugo at karumal-dumal na misyon. Isa itong tinatawag na sandbox video game kung saan pwede kang magdisenyo ng mga karakter at gumamit ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog. Kaya ang Pan-European Game Information o PEGI, ang standard video game rating system ng Europa, binigyan ito ng rating na PEGI 18. Ibig sabihin, for adults only. Pero ang video game na ito, sinasabing kinahumalingan umano ng isa sa estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na linggo ukol sa Tacloban School shooting, gusto sanang ipatawag ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang developer ng Gorebox na si Felix Philip.
Pero ayon kay Ontiveros, sa ipinadalang tugon ni Philip, tumanggi siyang humarap sa pagdinig. Dismayado si Ontiveros dahil marami pa naman daw sana siyang nais itanong sa game developer. Sabi pa ni Ontiveros, hindi naman niya sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung meron daw online environment na maaaring naging bahagi ng pagkalantad ng mga bata sa karahasan, dapat daw siyasatin ito. Sa pahayag naman na pinadala niya sa GMA News, sabi ni Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, handa naman daw siyang makipagtulungan sa hiwalay na imbestigasyon. Tulad daw ng ibang tao, gusto niyang ma-establish ang facts at sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan daw niya ang mga otoridad sa Pilipinas na kanya na raw kausap. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga biktima, hindi na raw siya magbibigay ng mga spekulasyon habang nangyayari ang imbestigasyon. Pero giniit niya, nilikha ang Gorebox para sa adult audience. Hindi raw ito nilikha para sa mga player na under 18 years old. Nauna rito ay pansamantala ng ipinagbawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorebox sa Pilipinas. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Matatanggap lang na balita ni Yanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Mindanao ngayong gabi. Ayon sa Freebox, naitala ang epicenter niyan sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Patuloy pong umantabay sa GMA News at GMA News Online para sa karagdagang update. Bukod sa magagandang tanawin, babaunin din ni Kapuso star Ruru Madrid ang ilang mga natutunan sa Basilan nang i-shoot ang kanyang unang Cinemalaya film. Puspuso na rin ang kanyang paghahanda para sa seryeng Hari ng Tondo. Makichika kay Nelson Canlas. Ikinatuwa ng netizens ang recent post ni Ruru Madrid sa pagbisita niya sa Basilan. Doon daw, nakilala niya ang mga kababayan nating sinusubaybayan siya simula pa noong ginagawa niya ang lolong. Nakuhanan rin niya ang ginintuang takip silim sa lugar, pati na ang magandang moonshot na tila wini-welcome siya sa Basilan. Sa caption, ikinwento ni Ruru na feeling at home siya sa Mindanao, lalo pat may tugong Sambuangueño siya. Sa IG post din, ipinakilala niya si Edgardo Reyes, ang karakter na kanyang gagampanan sa 2026 Cinemalaya entry na Hand of God. Isang sundalo na ipinadala sa isang remote village sa Mindanao. Ayon kay Ruru, minanifest niya raw at natupad ang makasali siya sa Cinemalaya. It's actually my first ever Cinemalaya film. Sobrang na-manifest ko to. Sana makagawa ko ng Cinemalayan. I'm very excited. It's a year of expansion at kumbaga exploration kung ano pa ba yung kaya kong i-push sa sarili ko at sa limits ko. Grateful si Ruru sa mga bagong nakilala at mga kwentong babaunin daw niya habang buhay. Bukod sa pelikula, busy rin ang Sparkle Artist sa taping ng kanyang upcoming series na Hari ng Tondo, kasama si Kapuso drama king Dennis Trillo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya. Salamat sa iyo. At welcome back. Ay, salamat. Happy naman weekend. nandito ka na. Welcome back, ma'am. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakaduto kami 24 oras.